Hello, mga ka-diaries. Good evening. Hello. Ayan. Medyo ang nakaraang live streaming natin ay positioning natin para medyo naging good na. Pagpasensya nyo na yung bahay ko. So, talagang ang binuksan ko lang yung ilaw dito ng aking computer. And then, medyo nakikita pa rin yung mga damit ko doon kahit na may kortina na. At yung kumot ko nakikita din. So, ganun talaga. So, wala naman tayong tinatago eh. Ayan. Tingnan mo lang kung may nanonood na. Open ko lang yung second account ko. Ayan. Ikaw mga ka-diaries. Pagka nakita yung naka-live na ako, share naman yung live streaming ko. Share naman. Hindi ko pala natag yung second account ko. Yan. Nakikita akong live ako. Tulungan niyo naman ako mga ka-diaries na i-share yung aking live streaming. Hanapin ko na yung Wala pala. Lang ha. Wait. Parang wala pa kasing nanonood eh. Guys, supportahan tayo sa bawat isa. Teka lang. Nangyari dito. Wala. Yan. Di bali. Yan lang. Sige. Wala pang nanonood. Ay, yung aking second account ay yan. Sir Ireneo. Tapos sino pa isa? Medyo matatagalan lang tayo dito sa pag-share. Ito, sana online. Mukhang busy pa eh. Okay lang baka kumakain pa ata mga yan. Okay, so ganun lang talaga. Narinig ko na din sa isa kong kasamahan. So kung medyo malate man silang naman nilang maabot itong live streaming ay mapapanood naman nila yung replay nito. So, sige, start na tayo mga ka-diaries. So, alam niyo ba, 3 araw na lang bago yung deadline which is November 30. Yung ating ang ating pagpapasya kung tayo ba ay mag-object sa na yan sa pandemic treaty ng WHO o hindi. Tayo ba ay aayon sa kanilang pandemic treaty o tayo ba ay lalabas na, puputulin na natin yung ating ugnayan sa kanila. So alam naman natin na dahil sa deception na nangyari since 2020, lahat ng mga bansa ay talagang sa umpisa talagang maraming na deceive ang nasabing institusyon na to. Maging man yung mga lokal na natin, na mga kagawaran natin sa iba't ibang bansa, including here in the Philippines. Pero bago muna tayo mag-start,
Kasi ano biglang naalala ko lang tong verse na to. So, kasi nga ang pinag-uusapan ay patungkol sa kailangan talaga nating umalis. So, bakit kailangan natin talagang umalis sa kanilang sa kanilang ugnayan? At naalala ko tong Bible verse na ito. Sige. Nakita ko kasi itong verse sa Bible na ito, na sabi doon sa Pahayag 18 verse 4. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahan. Okay. Siguro familiar kayo sa English. Narinig nyo na to. At talagang nag-sink in sa inyong pag-iisip. Sabi nga dyan, Revelation 18 verse 4, KJV, and I heard other voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Ayan. So, para malaman ninyo yung buong konteksto nito, basahin siguro natin yung buong konteksto nito sa Tagalog para mas lalong maintindihan ng karamihan. Ayan. So, yung Pahayag 18, simulan natin sa verse 1. So, yung buong na to, chapter na to ay babasahin natin. Okay, verse 1. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay tahanan na lamang siya ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop, sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Verse 4. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. So, pag hindi pala tayo umalis sa kapag-ugnayan, so kasi itong aking analysis yung na yan, yung institution na sinasabi natin, so yan yung nagdulot ng lahat ng wickedness, ng deception. So hindi naman natin talaga intention na sirain, pero tugmang-tugma, ito na yun di ba? Ito na yun, di ba? Although maraming ang daming kanya-kanyang interpretasyon ng mga scholars dito, ang mga pastor, iba ikinakailan na yun din mismo. Pero napakalinaw na kung ano nangyayari ngayon. Yun na nga ang fulfillment ng Revelation, which is nandito sa chapter 18. Di ba? Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya. O di ba? Yun ba napapansin na yung mga nababalitaan nating mga kasamaan sa television, sa social media, sa radyo, mababalitaan mo na lang na may isang tao na pinatay yung aso, pinatay yung pusa, brutal na pinaslang ng mga hayop, ng mga inosente. Diba? Makatao pa ba yung ginagawang yun? Kung ginagawa nila sa mga hayop yun, maano pa kaya sa tao? Mag-iisip pa ba ng mga tao yun? O iba na ang sumapi sa kanila, di ba? Ayun. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon, ding pahirap at kapighatian, sapagkat lagi niyang sinasabi,
reyna akong tinatanghal, hindi ako byuda, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Diba? Gusto niyo ba ang bansa natin na dahil sa maling pagbabasya na makipag-ugnayan pa rin, diba? Sa WHO, diba? Tayo ay hindi natin pala alam, may sumpa na palang kalakip yan. Diba? Ayun. Yan. Dahil dito sabay-sabay na daragsa sa kanya ang lahat ng salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati at tagutom, at tutupukin siya ng apoy sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Ayun, di ba? So, hindi dapat tayo na mahirati sa makipag-transact sa institusyon na to na hindi naman natin elected, di ba? Hindi naman halal ng taong bayan yan. Bakit tayo ay masyadong tiwala sa kanya? So, baguhin natin yung ating mindset na ganun, di ba? So, verse 9. Tarangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya habang tinatanaw niya ang usok na nasusunog na lungsod. Tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay na dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim ang dakilang Babylonia. Diba? So, itong Babylonian system ay malapit nang bumagsak. Hindi man ito yung literal na lugar na sabi ng iba, that's the modern day era. Pero sa nakikita ko, hindi. Hindi. Diba? So, ang Babylonia kasi during that time is the superpower country. So, sa panahon ngayon, ang Amerika, ang kasalukuyang superpower country. So, may pattern kaya. Diba? So, kayo na lang ang mag-analyze. Yan. Okay. Sige. Tapusin natin itong verse 10. Tatayo sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim ang dakilang Babylonia, na ang matatag na lungsod sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakila at makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Dahil sa kanyang sa kanya itatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig sapagkat wala nang bibili sa kanilang paninda. We should not support this system, ha? Yan. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga linen, seda, telang kulay ubet, pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga gagawitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon at mga pampalasa, manyang mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin at pati buhay ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinahangad mo. Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan ay napahamak kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na yan, sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati na daramtan siya ng lino at telang kulay ubet pula at napapalamutian ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat yun. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng nabubuhay sa pandaragat at tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang nilamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na yan. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod.
yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang isang oras ay nawalan ng kabuluhan. Magalak ka o langit sa nangyari sa kanya. Magalak kayo mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos at ginawa niya ginawa niya sa inyo. Yun, di ba? So, despite of this nangyayaring mga di magandang nangyayari, at the end of the day, ang Diyos pa rin ang hatol diyan sa sistemang yan. Magwawakas yan. Magwawakas yan ang paghahari o paghahari-harian kung sino man ng superpower na nandito na hindi natin nakikita, hindi pa siya nagpapakilala para malalaman ninyo. Sino yung mga sino yung nasa likod ng mga na babalitaan nyo na kinainisan natin. Kagaya ni Bill Gates, ni Tedros. Sino bang nagdidikta dyan? So malalaman ninyo. Pero hindi pa siya formal ang papakilala. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato. Ubos lakas niyang nihagis iyon sa dagat at sinabi, ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na marinig sa kanya ang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, flauta at trumpeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dalubhasa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga lakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa mamagitan ng pangkukulam. So, yun ay nasa Revelation 18 verse 23. So, tinapos ko doon. Ayan. Pero babasahin ko pa rin ang KJV version ito. Yung Revelation 18:23. So, ito talaga yung tumatak sa atin. Hindi pala lahat ng Kristiyano na intindihan itong Revelation 18:23 na akala nila hindi pa rin sila na-receive. So, yun ang nangyaring fear-mongering, deception, diba? Hindi pala nila alam yun. Ginamitan sila ng takot para sila ay magoyo. At marami sa kanila ang tumanggap nito. Tumanggap ng experimental turo. Which is nakakalungkot. Diba? Pangalanan na natin kung sino-sino yung mga yan. Marami yan. Makakilala natin mga ka-churchmate. At tayo'y nadidisappoint sa kanila. Masamang loob natin sa kanila. Diba? The more na nagwa-warning tayo sa kanila, nag-share sa kanilang GC, minamasama nila, pinagbabawalan nila tayo. Diba? Until today, akin kasi personally, masama pa rin ang loob ko sa mga ka-churchmate ko. Ayan, basahin natin KJV ng Revelation 18 verse 23. And the light of the candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more, and all in thee, and thy merchants were the great men on the earth. For by thy sorceries were all the nations deceived. So ano bang katumbas ng sorcery nito sa Griego, sa wikang Griego? Diba? Magugulat kayo. Yung Greek na katumbas nito ay pharmakeia. Sounds like pharmacy, diba? So doon na pala nila na kinuha yun. Diba? So yung lason, any synthetic drugs na inintroduce sa atin, lalong-lalo na ngayon. Diba? Wala pang ang roll out ng mga turok na yun noong 2021 dito sa Pilipinas. Yung iba, nag-rely doon, akala nila gagaling doon. Pala, pain reliever, maintenance medicine, pinagagastos lang tayo ng malaki. Pinasusuka tayo, di ba? Sabi nga ni Rock, pag hindi tayo gising at hindi natin naranasan yung awakening when it comes to medical, hindi na bago yung perspective natin pagdating sa larangan ng medisina. Habang buhay na tayong lalamunin yan hanggang sa
ikamatay na natin yan. So, yun. So, medyo mapabahaba ata tayo. Ayan. Nakikinig din si Papa. Ayan. Si Jane Ovida, shout out sa iyo. Ha? Kung dalawa pa lang nanonood dito. Ayan. So, introduction pa lang yun ng para sa ating main topic. So, ito na nga yun. Nakuha ko lang tong picture na to about the top 10 reasons why the member nation should leave the World Health Organization. So, ito ba ay maaasahan pa rin bang institusyon sa buong mundo? Kaya marami nang nalokong taong ang institusyon ito, yung WHO. So, simulan natin. So, the top 10 reasons why the member nation should leave the World Health Organization. Number 1, take note ha, dapat meron kayong ball pen, meron kayong papel, naka po. Dapat nasusundan nyo to. Okay, number 1, conflicts of interest and corruption. The WHO is infiltrated by big pharma, by big money, and big foundations. Okay, wait lang ha. And big foundations, and has been corrupted by financial donations from the corporations and non-governmental organizations, which influence WHO policy in ways that benefit the corporations and the organizations through a money laundering and influence peddling scheme of massive proportions. The WHO follows the dictates of its so-called relevant stakeholders while ignoring the needs and desires of the people. Sa madalit sabi, motivated sila ng pera. Umaling sila sa pera. Sabi nga sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Ang pagkahumaling mo sa salapi, yan ang nag-uugat ng kasamaan. Kaya itong mga, mayaman sila, successful sila. Pero, yung pamamaraan nila ay wicked, kaya sila yumaman. Corrupt ang kanilang mga gawi. Diba? So, itong WHO na to ay dati nakakatulong siya sa humanity, nakakatulong siya sa bawat mamamayan ng mundo. Pero ngayon, perwisyo na talaga. Diba? Ayan. So, talagang funded back sila ng big pharma, big tech. Ayan. Alam nyo na yan, diba? So, yun. So, mamaya sasabihin ko, lalong-lalo na yung head ng WHO. Ano ba yung background ng head ng WHO na to? Okay. Number 2, misguided focus on vaccines. Influenced by vaccine manufacturers and vaccine pushers such as Gavi or GAVI and Bill Gates. Dati, nung first year tayo, hangang-hanga tayo kay Bill Gates dahil siya ang founder ng Microsoft. Diba? So, yung Microsoft na yan ay talagang gamit na gamit yan sa buong mundo. Nakinabang tayo dyan, di ba? Nung bago-bago pa yan. Diba? The WHO has lost sight on its core purposes of promoting health and has overemphasized the use of vaccines which have not improved health but have actually degraded the overall health of billions of people around the world. Best practices designed to improve health are ignored in favor of actions ultimately designed to profit big pharma. Nagkikagis na natin yung mga bakuna dyan that time din. Ako nung grade 1, ako grade 2. Nabakunahan din ako. 3 doses ng EPA vaccine. Yun nga lang, di ba? Doon naman naranasan ko talaga na 2 linggo ako nagkasakit. Wala akong kaalam-alam nun. Diba? Wala pa masyadong issue yung mga bakuna that was protein-based. Pero dahil ngayon, inintroduce ang mRNA technology. So, ang katawan ng tao, nung pinasok yan sa atin, so hindi lang naman pala mRNA technology yan, marami, nakalimutan ko na yung iba eh. Diba? So, yung Pfizer, Moderna, yan ang pagkakaalam ko may mRNA technology. Pero, ano bang epekto niyan? O, hindi ka naman nadali.
O wala naman daw nangyari. O, ng ano eh, nag-interview ako sa mga kabakunado, wala naman nangyari sa kanila. Pero hindi natin alam kung kailan. Kailan yung biglaan, kailan ba yung suddenly na mangyayari sa kanila. Kasi, di ba, hanggat may nababalitaan tayo sa profile pic, pagkarami-rami nang namamatay, mga kakilala natin, na tapos yung mga pinapalo natin mga artista, mga personalidad, wala na pala. Itim na yung kanilang profile pic, di ba? That was abnormal. Ngayon, abnormal yan, di ba? Magmula yung 2021, i-reveal ko na sa inyo kung gaano karaming naging excess deaths. Hanggang 2022. Hanggang ngayon, may nababalita pa rin ako sa FB na namatayan ng ganito, ng kamag-anak, ng magulang, ng anak, ng kapatid. Diba? Yan ay nakapagtataka at nakakabigla, diba? Tapos ang bata pa, diba? Yun. Ano ba tayo? So yun, tapos na pala tayo sa number 2. Next, number 3, bureaucracy and waste. The WHO is dominated by bureaucrats and technocrats. Oh, sino ba ang technocrats? Pag sinabi natin technocrats, mga ano yan? Mga may impluensyang tao, mga negosyante, pero maalam sa technology, sa mga information technology. Alam niyo na, si Bill Gates. Ayan, di ba? Okay. So, the WHO is dominated by bureaucrats and technocrats that are beholden to big pharma, not knowledgeable health professionals. Dr. ba si Bill Gates? Di ba dapat ang mga tauhan sa WHO, mga doktor yan, scientists. But Bill Gates is not a doctor. He's an IT expert. Yan. Okay. So, not knowledgeable of health professionals that are dedicated to caring for patients and helping them maintain and improve their health. The WHO, sorry na ba? Okay. The WHO wastes enormous amounts of money on salaries for their bloated staff and travel expenses to such as degree and actual health-related programs and chronically underfunded. Ayan, di ba? So, puro ano lang, hindi mga totoong eksperto ng mga nandyan. Kaya, huwag na kayong magtitiwala pa. Number 4, fear-mongering. O, di ba, magmula ng 2020, puro fear-mongering lang. Kung ano ng mga pinapalabas sa mainstream media, sa television, sa radyo. Ganito daw nangyari. Umatapot kayo sa COVID. Hindi ko pa makahinga. Binayaran yun. Ay, nabuking yung ano na yun. Yung inilabas na video clip na inilihilera pagkarami-raming bangkay na positive daw, nangamatay daw sa COVID. Tapos, nakikita mo, bakit gumagalaw? Buhay pa. Hindi man pala, totoong patay yun. Mga actors lang pala. So, ganun tayo pinagluloko. Diba? Ano ba to? Yan. So, WHO has sounded the alarm and wasted time, effort, and money to declaring fake. So, walang naging fake pandemic sa history. Ayan. Declaring, okay. Of international concerns or PHTIC such as monkeypox and swine flu. Monkeypox ba to o monkeypox? Monkeypox ata to. Or H1N1. Ayan. H1N1. Medyo pasensya na kayo ha. While calling to act swiftly and effectively to address Ebola and COVID-19. Ayan. Kaya pagdating sa COVID-19 yan, kayo pa ba matapos mabudol sa bakuna na yan naprotekta ba kayo? Meron ba talagang sakit na ganyan? Ang pagkakaalam ko, ano lang yan trangkaso lang yan. Pinangalanan lang ng bago yan Saksakan ko lang ng charger to Diba? Kumunti ka na rin ako maniwala dyan. Kaya, wag na kayong magpapagoyo pa. Ha? Matuto na tayo. Mag-charge kaya. Ayan. Ayan. Nabutan tayo ng grabe naman to. Ayan.
Yan. Ilan ang nanonood. Pero okay lang yan. Tapusin na natin. Parang ano eh. Number 5, dangerous recommendations. The WHO has made horrible and corrupt recommendations in support of the expanded use of pharmaceutical drugs such as opiates and have been responsible to untold millions of unnecessary deaths. O ano mga dating wala pang bakuna? Diba? Ano mga inirekomenda? Mga bago-bago pa lang 2020, ano nire-recommenda? Remdesivir, tocilizumab, pinagmamalaki pa nila. Hindi man pala recommended yan ng FDA, illegal pala yan. Tapos yung ivermectin na 15 years ng subok at maasahan at marami ng pinagaling ng mga tao. Hindi ko ginamot din sa mga hayop, gagaya ng kabayo, sinisiraan din hindi mo na isang ivermectin. Diba? O iba yung kasi may human grade ng ivermectin, pero meron ding animal grade. Pero nung ginamit na panggamot dati, yung mga nag-positive, mga nag-positive daw, yung mga nagkasakit, maski man nung naturukan dati, yun din ang ginamot, ivermectin. Hindi nagtiwala din pala sa ivermectin kahit human grade. Hinarangan, pero ngayon, wala na. Diba? Ayan. Yun naman ang pinagpapasalamat natin. Number 6, false model of health. The WHO is overly dependent upon the petrochemical-based pharmaceutical, medical, hospital, industrial complex which practices allopathic medicine that is designed to alter the mass symptoms rather than actually improve health. The WHO does not offer a forum of clinical and scientific discussions or debate in clearly natural healing modalities. Noong time na yon, 2020, ni-reject nila yung mga natural remedies. Pero nung mga time na yun, nasa bahay tayo, pag nakaramdam tayo ng hindi masyadong nakakahinga, inuubos, sinisipon, hindi kaya sinat-sinat, kahit nung wala pa yun kahit ng ordinaryong flu pa lang, yung mga ginagamit natin, luya, diba? Luya or any natural remedies, napakayaman natin dito sa mga mga halamang gamot, lalong-lalo na ang Pilipinas, diba? So, ngayon, magkatiwala pa ba kayo sa mga so-called experts na yan, diba? So, puro ang inaalok nila, more on pure pharma solutions, diba? So, yun. Dapat matuto na talaga tayo. Yan. Number 7, power grab. The WHO is blatantly seeking to increase its power by pursuing a legally binding proposed pandemic treaty and proposed amendments to the international health regulations. Ito yung sinasabi namin sa inyo na dapat lahat tayo, buong bansa, buong Pilipinas, tutulan na natin to. Kung ayaw niyong maulit yung bangungot ng 2020, kung ayaw niyong maulit yung deception na nangyari ng 2020, 2021 hanggang 2022, kung ayaw niyong mangyari yun, lahat tayo tumutol, lahat tayo ay magising na, diba? Huwag kayong magtulog-tulungan, huwag kayong maggadmadidmahan dyan. Itong laban na to, itong decision na to, na dapat nating gawin ng maayos. This is crucial. This is crucial to. Hindi to biro. Ito ay laban. Ito ay yung pahaba-habang laban. Pero pagka nagkamali tayo rito, habang buhay na tayong nasa komunoy, habang buhay na tayong alipin ng nag-iisang institusyon na to na magkokontrol sa buong mundo, which is talagang napulpil na nga dahil sa natin, kamangmangan natin, kapabayaan natin. Napulpil na ang sinasabing New World Order, One World Government, One World Religion, One World Currency. Kayo hindi pagising doon? Yung mga Kristiyano, dapat mas malinaw to dapat sa inyo. Yung mga na-deceive kayo dati sa mga turok-turok na yan, itama nyo na yung sarili ninyo. Diba? Mag-repent
kayo, ito nung sinasabi ko sa inyo sa mga Kristiyano eh. Tapos in denial pa kayo, di ba? Sinasabi namin sa inyo mag-repent. Anong ginagawa ninyo? Dead, di ba? Ano ka pa? Nagmamaro ka pa, di ba? Akala mo kung sino ka, di ba? Kung kayo mataas ang posisyon mo sa ministry, akala mo sino kang umasta, di ba? Ayan, pasensya na kayo ha. Medyo ano lang. Hindi pa yung todo yung galit ko. Okay, number 8. Mistakes. The WHO has repeatedly demonstrated that is absolutely unwilling and incapable of learning from its mistakes and past is destined to continue wasting money while providing horrible advice based on the corruptible influences of Big Pharma and Bill Gates. Ang mas bayan nakakatulong. The mass work, the space mass work, yung bang social distancing na yan, nakatulong ba yan? Di ba? Yung puro alcohol, pati face shield na yan, nakatulong pa yan, pati yung barrier na yan, nakatulong ba yan? Nung kasagsagan ng 2020, maraming ang taong nabuisit dyan eh. Sabi nga ng iba dyan eh, sarap kang ihampas yan kay Anya, yung i-recommenda mong barrier na yan sa mga motorcycle driver diba? Hindi naman nakakatulong, kokos pa ng accident yan. Anong klaseng rekomendasyon yan? Diba? Maraming nabuisit dyan kay Anya. Yan. Yan. So, yun. So, tapos na ba yung number 8? Okay, ulitin ko na number 8, mistakes. The WHO has repeatedly demonstrated that it's absolutely unwilling and incapable of learning from its mistakes of the past, and it's destined to continue wasting money while providing horrible advice based on corruptible influence of Big Pharma and Bill Gates. Yung bang bakuna yan, nakatulong ba yun? Aware ba kayo na experimental yan? Ha? Nag-research ba kayo o di kaya nagkumasa lang kayo sa propaganda ng mainstream media, ng television, ng radyo? Research ba yun? Yung ginawa ninyo? Diba? So matuto na kayo. You have to learn you have to learn from your mistakes, di ba? Lalo na Kristiyano ka, itama mo sarili mo, ayusin mo yung sarili mo. Itama mo sarili mo sa harapan ng Diyos, magsisi ka. Yung sinasabi namin sa iyo, magsisi ka, hingi mo ng tao dyan sa Panginoon. Ang dami mo ding cancel culture na mga kapatiran mo na same din ng namin, same din ng wavelength namin. Diba? Okay, malapit nang matapos, dalawa na lang. Number 9, out of touch, the delegates of the World Health Assembly are unelected, unaccountable, unknown to the people that were purport to represent, and completely out of touch with the needs and desires of the people of their respective nations. Ayan. Pag kami nangyari lang bang di maganda sa isang taong naturukan, noong 2021 nga may pananagutan ba sila? Basahin niyo yung Republic Act 11525. Nakalagay doon, may pananagutan ba sila? Wala silang pananagutan. Nabasa niyo ba na that is experimental in nature? Hindi dapat ipilit yan. Dapat ang mga private institutions, maging mga government institutions, gaya ng DepEd, hindi yan pinipilit. Diba? Hindi yan pinipilit. Kaya tuloy maraming napilitan. Sa hanay namin, maraming napilitan. Ako lang talagang diba? Yun nga lang, yung antigen, buti lang hanggang 2 beses lang. Hindi rin umepekto yung memo na yun. Hindi rin umepekto. Magme-memo sila ng ganyan. Hindi yan. Yung yung antigen test na yan, yung RT-PCR na yan, reliable ba yan sa pagkuha ng results? Kung positive ba o negative? Wala, bara-bara lang yan. It will give you false positive and false negative. Manood nga kayo ng video ni Carrie Mullis. Yung mga sinend kong video, yung sinshare kong video sa timeline. O gusto niyo pa ulit-ulitin ko yan, hanapin niyo na lang, maraming yan sa Facebook na nag-share ng video about kay Carrie Mullis. Yan yung mga patutuan niya na panawagan niya sa buong mundo na yung inimbento kong testing,
Hindi yan wag niyong gagamitin yan. Hindi yan reliable. Palpak yan. Wag niyo lang gamitin yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Sabi niya yan. Karimulis. Di ba? And last but not the least, number 10, secrecy. Oh. Binibigay ba sa kanila natin, binibigay ba nila sa atin yung tamang impormasyon? Puro nga lang, kasinungalingan, propaganda. Safe and effective. Diba? Sabi ng mga so-called experts, safe and effective. So ano nangyari sa safe and effective? Kasi kung safe and effective yan, hindi ka madalas dapat nagkakasakit. Diba? Hindi ka dapat madalas nagkakasakit. Okay ka na dapat, di ba? Kung lagnatin ka, sinatin ka man, it should be 2 to 3 days lang. After nun, wala na, hindi ka abutin ka ng 5 days to 2 weeks, di ba? Okay na at hindi na pabalik-balik. Naka-adjust na yung katawan mo sa na yan, sa conflict na yan, di ba? Naka-adjust na, kaya na niyang labanan sa susunod. Hindi yung pabalik-balik ng sakit mo, di ba? Okay, the WHO operates in secrecy and lacks of transparency. Far too much of what is done by the WHO remains hidden. What is known is horrible. What is known is horrible. What we know is horrible pala. What we don't know may be monstrous. Kahindik-hindik. Pagka hindi tayo object dito. Kaya ngayon lang tamang panahon. Mga ka-diaries, naabutan ako ng pagkalobat. Yun, nakala ko connected yung charger, hindi pala. Ayan. So, hindi pa kasi closing yun eh. Natapos na natin yung number 10. So, bilang conclusion, anong ating desisyon? Ba? Sir Flores, ano ang gagawin namin? Paano namin tututulan yung WHO? Paano tayo makakalabas? O paano natin tututulan yung pandemic treaty na pandemic treaty na yan? Paano natin tayo makakalabas sa ugnayan ng WHO na yan? So itong dapat gawin, isesend ko mamaya sa inyo yung link. Ang magagawa lang natin, in our own little way, we have to sign our petition at i-share yan sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, katrabaho, maging man sa inyong mga circle of influences. I-share niyo yan. So, hindi pa pwedeng din yung i-share. Kasi hindi makukumpleto yung yung pag-sign mo ng petition kung hindi mo i-share yan sa kahit kanino na makakilala mo. Ha? So, yun ang ating magagawa in our own little way. Pero, may mga kasamahan tayo sa movement na nagaan talaga. Naglilibot-libot sa Maynila, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Naglilibot-libot sila, may mga papel sila. At may pinapipirmahang petition papers para tutulan yung pandemic treaty na yan at para maka-exit na tayo sa ugnayan ng WHO. Gawin na natin hanggat maaga pa. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, sabi ko sa inyo, sising alipin kayo. Walang sisihan dito. We have done our part. Ikaw, ginawa mo yung parte mo. Dinedma mo nga lang eh. Diba? Dinedma mo lang kasi sinasabi mo, ay si Sir Flores lang kaya. Wag si Sir Flores. Wag yan. Walang kwenta Sir Flores na yan. Tumitingin ka sa tao. Itong mga sinashare namin sa inyo, importante, huwag kayong titingin sa tao. Titingin kayo sa kung anong gusto naming iparating sa inyo. Titingin dapat kayo, papakinggan ninyo kung ano ang gusto naming iparating sa inyo na napakahalaga na maaring maging threat ito sa sangkatauhan. Papakinggan ninyo, huwag kayong maarte. Huwag kayong namemersonal. Naiintindihan niyo ba? So ang laban na to ay ay seryoso. Hindi dapat tayo magpersonalan dito kung meron man tayong mga sama ng loob sa isa't isa. Kaya ako kahit na kahit sa mga ka-churchmate ko, sinisendan ko pa rin ng na mga dapat nilang gawin. Walang masama sa panalangin.
Hindi dapat natin tanggalin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Na sa lahat ng bagay, at mga ginagawa natin, naglilibot-libot tayo, pinapapirmahan natin yung petition papers, sinishare natin ang link para makapag-sign sila ng petition online. Sa lahat-lahat ng mga ginagawa natin, kung wala ang Diyos dyan, kung hindi natin sinasamahan ng panalangin, kung hindi tayo humihingi ng divine intervention, pababaliwala lahat yan. At ang naniniwala ko dyan, ang kinainis ko lang, diba? Nagpe-pray ka, pero wala kang action ginagawa. Yun ang napaka-inutil. Pinupudpud nyo yung tuhod ninyo. Na kung tutuusin, meron kang dapat gawin. You have to contribute something in the physical realm. Tama yung ginagawa mo pagdating sa spiritual realm. Pero pagdating sa physical realm, tambasan mo naman. Diba? Sabi nga sa Bible, hindi wala pa sa Bible, pero kasabihan yun eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kumilos tayo. We have to do our part. So, that's all for tonight. Ang masabi ko lang ay we have to make our right decision. Magdidesisyon ka lang, tama na. At talagang bullseye. Hindi pwedeng sablay. Pag sumablay tayo, Pilipino, pupulutin tayo sa kangkungan. Asa ka pang magkaroon tayo ng malayang bansa na may soberanya. Pag nahandyan, under na tayo ng New World Order, ng One World Government, One World Religion, One World Currency. Asa ka pa na may kalayaan tayo. Kaya masabi ko, hashtag No to Pandemic Treaty, exit the WHO. ASAP. You have to make it ASAP. Pag kami pinapagawa sa aming paperworks, pinapatapos, lagi sa aming ASAP. Kayo din. Yung training sa amin ng DepEd, always ASAP. You have to make it ASAP. Matuto tayo, masanay na tayo, naiintindihan niyo ba, mga ka-diaries, mga kababayan ko, mga kapatid. Matuto tayo, lalong-lalong sa panahon ngayon. Ha? So, pasensya na kayo, medyo nagpapakasermon na ako. Sir Flores, na siguro nung pagka nasa klase ka, walang araw na wala kang sermon. Sinabi mo pa. Ayan, so, ito pong muli ang inyong Lakwatsero, Alvin Flores. Hanggang sa susunod na live streaming natin. So, ayan, hanggat may mga dapat pag-usapan, may mga dapat na sabihin sa ating mga Facebook friends, as long as they are online, kailangan natin iparating sa kanila, kailangan natin i-share sa kanila. Diba? So, ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig at ang iyong pagsubaybay. So, ingat po kayo at huwag kalimutan pong mag-pray. Ingat po at God bless.